Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pagdating nga ni Marites sa mansyon ng mga Montenegro kasama si Ramon, tahimik siyang inalalaya ni Ramon papasok sa kanilang bahay. Ramdam ang pagod at takot sa mukha ni Marites, ngunit pilit siyang pinapakalma ni Ramon. Samantala, sa Quiapo ay halos sumabog sa galit si Rigor matapos niyang malaman na nakatakas si Marites, at dahil sa tindi niyang galit, hinarap niya si Lula Tinding at pinagbantaan na may mangyayaring mas masama kapag hindi ibalik si Marites sa kanya. Ngunit hindi nagpatinag si Lula Tinding. Dahil sa init ng ulo, pinalo niya ng kawali si Rigor. Agad namang sumugod si Roda upang awatin ang gulo. At hindi nga nagtagal, nagpasya si Rigor na sundan si Marites sa mansyon ng mga Montenegro. Sinama niya ang ilang mga pulis at tumambay sa labas ng gate sa mansyon ng mga Montenegro. Pilit niyang pinapalabas si Marites habang nakatutok sa kanya ang mga baril sa mga tauhan ni Ramon. Sa itaas ng mansyon ng mga Montenegro, natanaw ni Ramon ang mga nangyayari. Agad niyang kinuha ang kanyang baril at itinuto kay Rigor. Habang tinutukan ni Ramon ng baril si Rigor sa may bintana, desidido na siyang tatapusin si Rigor. Napansin ng mga tauhan ni Rigor na namimiligro ang kanilang buhay, kaya agad silang umatras, pero hindi pa rin umaalis si Rigor sa kanyang pwesto. Sa kabilang banda naman, sa sikretong lokasyon, patuloy ang negosasyon sa pamilyang Benito sa mga Montenegro. Humingi si Paeng ng 30 milyon sa mga Montenegro bilang kapalit sa paglaya ni Tanggol, habang si Fatima naman ay patuloy na nagbantay kay Tanggol at sinubukan niya itong pakainin. Paulit-ulit na nakiusap si Tanggol sa kay Fatima. Sinabi niyang hindi nila kailangang dumaan sa ganitong paraan kung talagang gusto lang nila ang tulong. Samantala, ang mga kaibigan ni Tanggol, gumawa sila ng paraan paano nila iligtas si Tanggol. Nagplano sila ng patibong. Naglagay sila ng tracking device sa bag ng pera. Kaya nang makuha ni Paeng ang bag, mabilis itong tumakbo. Habang patuloy na nagkakagulo sa labas, si Fatima naman ay binabantayan niya si Tanggol. Tinutukan niya ito ng baril. Kinabahan na si Fatima dahil hindi pa rin nakabalik si Paeng, at patuloy na nakiusap si Tanggol na umalis na si Fatima at tumakas isama ang kanyang buong pamilya. Ngunit hindi nakinig si Fatima sa kanya. Patuloy na sinundan sa grupo ni Tanggol si Paeng. Sinaboy ni Paeng ang pera upang magkalat ang mga tao. Dahil dito, hindi agad nakalapit ang mga kaibigan ni Tanggol kay Paeng. Kaya naman nakabalik nga si Paeng kay Fatima at agad niyang iniabot ang pera. Dali-dali niyang inutusan si Fatima na umalis kasama si Tanggol. At sa pag-alis nga ni Fatima kasama si Tanggol, agad silang sinundan sa mga tauhan ni Ramon. Sinabi ni Tanggol kay Fatima na hindi sila titigilan sa mga tauhan ni Ramon kung hindi siya ibabalik. Kaya naman nagdesisyon si Fatima na ihinto ang sasakyan at tumakbo na lang dala ang pera. Iniwan niya si Tanggol, ngunit nakiusap si Tanggol sa kanya na huwag na itong ituloy pa. Pero hindi nakinig si Fatima, patuloy ang kanyang pagtakbo at nakita siya sa mga tauhan ni Ramon, kaya agad silang humabol. Habang papatakbo si Fatima, biglang hinila siya ni Tanggol at itinago sa gilid ng iskinita. Itinago niya si Fatima at sinabihang hindi na niya ito dapat ipagpatuloy pa.